Pang-apat na hakbang para matutunan mong magpakaligaya sa Diyos ay isipin mo siya palagi. Naranasan mo na ba na isipin ang iyong mga anak? Halimbawa, nadestino ka sa malayong lugar. Tapos naiisip mo kung ano na ang ginagawa ng mga anak mo. Kung kumain na ba sila, kung gumaling na ba ang kanilang sakit, kung nag-aaral ba sila mabuti o hindi. Iniisip mo sila pag hindi pa umuwi ng bahay sa gabi dahil nag-aalala ka. Alam mo kung bakit mo sila naiisip? Dahil sila ang laman ng puso mo. Ganon din naman sa Diyos. Kung ang Diyos ang nasa puso mo, ay maligaya kang iisipin siya. Pinupuri ko ang Diyos dahil sa kanyang biyaya ay pinalitan niya ang dati kong makamundong pagnanasa. Ng pagnanasa na hanapin ang tuwa ko sa kanya. Sa umagang pagising ko ay siya ang unang kakausapin dahil alam ko nag-aantay siya sa akin. Alam ko na hindi siya kailanman magiging busy para hindi ako kausapin. O hindi gustong gusto niya akong samahan at ipahayag kung gaano niya ako kamahal at ipakita ang direksyon niya sa akin para sa araw na iyon. Nasasabik ako na mabasa ang kanyang salita dahil paraan niya ito ng pakikipag-usap sa akin. Purihin ng Diyos dahil nakatulong sa akin ng pagsisimula ko ng umaga ng pagkakausap ko sa Kanya para maisip ko siya sa kahit anong oras sa maghapon. May mga times na kailangan ko magdesisyon sa work or sa ministry at iniisip ko kung kalooban niya ba ang gagawin ko o hindi. Nung nag-vacation kami ay hanggang sa pamamasyal namin ay naiisip ko ang Diyos habang nakikita ko ang kagandahan ng mga nilikha niya. Naisip ko din siya lalo na kung may mga panahon na nakaka-offend ako ng iba at sobrang lungkot ko na naiisip na nabigo na naman ako na maging isang mabuting halimbawa ng pagmamahal ng Diyos. May mga pagkakataon din na nagigising ako sa madaling araw at ang unang sumasagi sa isip ko ay ang magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat sa kapahingahang binigay mo. Salamat may bago kaming client na na-close. Salamat sa bahay. Salamat sa gagawin mo bukas sa buhay namin. Salamat sa privilege na maglingkod sa iyo. Kaibigan, hindi ko alam kung paano mo naiisip ang Diyos, pero simulan mong isali ang Diyos sa buhay mo sa maghapon. Alalahanin mo na iniisip ka din niya at pinagmamasdan dahil natutuwa siya sa iyo. Kaya nga sabi sa mga taga-Colossus 3:2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaibigan, simulan mo nang ito ng isip mo sa makalangit na bagay. Hindi dahil sa walang pakialam ang Diyos sa mga activities mo dito sa mundo o sa mga plano o sa mga interest mo o hindi kailangan mo maging heaven-minded muna. Paano mo ito gagawin? Pwedeng pagbulay-bulayin mo mabuti ang verse na natutunan mo sa umaga nung kinausap mo siya at ipagpasalamat mo ito sa Diyos. Pwedeng ang pagiging heaven-minded ay ang pagwawaksi mo sa masamang isipin na nilalagay ng dyablo sa isip mo. Lord, hindi tama itong naisip ko laban sa isang tao. Alam kong hindi mo ito kalooban, kaya binibigay ko ang masamang pag-iisip na ito sa iyo. Lord, salamat sapagkat tinutulungan mo akong magbago. Narealize ko din na kung ano ang laging laman ng isip natin, ayun din ang ating ninanasa. Kaibigan, simulan mong pag-isipan kung ano-ano ang mga katangian ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng ngiti at saya. Anong patungkol sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng excitement na makapiling siya? Isipin mo kung paano siya naging tapat sa ginhawa man o kahirapan na pinagdadaanan mo. Ang salitang magpakaligaya sa Psalm 37:4 ay isang action word na ang ibig sabihin ay may gagawin tayo para magkaroon ng kaligayahan sa Kanya. At isa na nga dito ang pag-iisip sa Kanya. Ginawa niya tayo sa Kanyang imahe at ginawang relational being upang ma-enjoy ang Kanyang presensya palagi. Alalahanin natin na siya mismo ang nagnanasa na magkaroon ng oras ng pakikipag-usap sa atin. Hinahangad niya na lumakad tayo kasama siya at ipakita ang kanyang mga himala sa atin. Nagnanasa din siya na iparanas ang kanyang katapatan sa mga nagtitiwala sa kanya. Panglima na hakbang para matutunan mong magpakaligaya sa Diyos ay pag-usapan mo siya palagi. Naranasan mo na ba na pag-usapan ng iyong asawa o anak sa ibang tao? Naku, yung aking anak na panganay, napakatalino nun. Tapos sobra pa siyang masunurin. Proud na proud ako sa kanya. Naku, yung asawa ko, grabe, sobrang galing magtipid ng gastos. Marami na nga siyang ipon kahit maliit lang ang kita namin. Proud na proud ako sa kanya. Na-realize ko na pag maligaya ka sa Diyos, ay ganon din naman na palagi mo siyang ibinibida sa iba. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo dahil mula sa puso ay lumalabas sa bibig mo ang mga kabutihan at katangian ng Diyos na naranasan mo mismo. Pinapakipag-usap mo sa iba kung anong ginawa ng Diyos sa iyo.
Isinasama mo ito sa devotion bago kayo manalangin sa gabi kasama ang iyong pamilya. Sa gabi, bago kami matulog, ang aking pamilya ay pinag-uusapan namin ng Diyos kung anong ginawa sa kanila maghapon. Pinag-uusapan namin kung anong sinabi sa kanila noong umaga at kung ano ang pagpapasalamat namin sa Diyos. Ginagawa namin ito bago kami manalangin upang malaman ng aking pamilya na buhay ang Diyos at kasama namin siya palagi. Kaibigan, alam mo ba na isang panawagan sa atin ng Diyos ay pamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan? Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Kaibigan, nais ng Diyos na lumago ka at mangaral na rin sa iba. Ang isang magbibigay sa iyo ng kaligayahan ay kapag nagamit ka ng Diyos bilang instrumento sa kanyang kaharian. Noong nagbakasyon kami last week sa isang resort, ay may nakilala kaming tour guide. At natuwa naman ako dahil by God's grace ay nakapagbahagi ako sa kanya ng mabuting balita ng kaligtasan. Siya ay tumanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. At by God's grace ay nanood na silang mag-asawa ng ating Watchy channel sa Facebook. Purihin natin ang ating Diyos dahil hindi ito magiging posible kung hindi niya kinausap ang aming tour guide. Nagalak ako dahil may isa na namang kaluluwa ang niligtas ng Panginoong Hesus. Marahil iniisip mo na mahirap yata magbahagi ng mabuting balita. Kaibigan, ang isang madaling pag-usapan para maging patotoo ka ng Diyos ay ang pagkwento mo ng iyong nakaraang tagumpay. Noong araw, ang mga Israelita ay gumagawa ng altar o naglalagay ng malalaking bato sa lugar kung saan sila iniligtas ng Diyos upang maging remembrance o maipaalala sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Ginagamit nila itong visual reminder para maipaalala ang katapatan, ang pagliligtas at pagbibigay ng Diyos sa kanilang pangangailangan. Ginagawa din nila ito upang ipakita sa kanilang mga anak at mga sumusunod na generation na ito ang katunayan na mahal tayo ng Diyos at kailangan natin siyang makilala at mahalin din. Sa ngayon ay hindi na natin ginagawa ito dahil tayo mismo ay naging templo na ng Diyos nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Siya ay nanahan na sa atin at tayo ang magiging paalala niya sa iba na ito ang aking anak na nagsisi at pinatawad ko. Pagmasdan nyo ang ginagawa ng aking anak na sumusunod sa akin. Ganito ko binabago ang taong lumalapit sa akin. Tularan ninyo siya. Kaibigan, huwag mo kalimutan na ikaw ang magiging patotoo ng Diyos sa iba patungkol sa kabutihan niya. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid na nagpapatotoo linggo-linggo upang maging saksi sila ng katapatan ng Diyos sa buhay nila, na magbibigay din naman ng karangalan sa Diyos. Kaibigan, ano mga ginawa ng Diyos sa buhay mo? Simula nung sinuko mo sa Kanya ang iyong buhay. Maging patotoo ka sa iyong asawa, anak, magulang, katrabaho, at mga taong inaabot mo para sa Panginoon. Kapag ginagawa mo ito, ay lalo mong naaalala ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at magbibigay lalo ito ng kagalakan sa iyo.